Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Madinah ma ba'd. Muli sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin, ang Panginoon ng sangkalikaan, tayo sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin na masihigit pa kay Allah. At tayo din ay sumasaksi na walang ibang sugo na pinadala para sa sangkatauhan na masihigit pa sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagtutuloy, next slide po, Ustad. Bilang pagtutuloy ng ating paksain at alhamdulillah, tayo ay hindi nakapagtalakin nakaraang linggo at ito ay atuloy ngayon, insyaAllah. At nawa ay pakinabangin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na binahagi ng ating butihing Ustad Adnan at si Abla Iman, no? On our absence last week. At muli tayo ay tumatalakay pa rin sa share ng Al-Asma'ul Husna o pagpapaliwanag sa magagandang pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na may kinalaman, sinabi natin, sa aqida at tauhid, no? Na ito ay mga obligado na dapat matutunan ng isang Muslim o nag-aangking Muslim dahil ito ay may kinalaman o malaking bahagi ng kanyang pananampalataya, walang iba kundi ang Islam. Next slide po, Ustad. Noong last week ay tumalakay tayo at dumako tayo dun sa isa pang dakilang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay tumalakay sa paksain at Tawwab. Naiwan natin ang patungkol sa Al-Ghaffar, no? O yung Maghfirah at saka yung Al-Afu. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Isa sa mga katibayan na binanggit may akda ng aklat nung nakaraan ay ating tinalakay na sinabi ni Allah ang kataas-taasan at magbalik loob kayo kay Allah ng sama-sama o kayong mga naniniwala upang kayo ay maging matagumpay. Ito ay sa Kabanata At-Taubah, chapter 9, verse 31. Next slide po, Ustad. Pakibasa muli po. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tawabon, yes. Sinabi natin na ayon sa may akda ng aklat, yung pangalawang katibayan na kanyang inihatag mula sa hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang lahat daw ng inapo ni Adan ay nagkakamali at ang pinakamainam sa nagkakamali ay na nagbabalik loob sa kanya. Next slide po, Ustad. Sabi natin na ano bang kahulugan ng tauba? No? Sabi nga ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir na at-tauba ar-ruju' an al-ma'asi illa lillahi subhanahu wa ta'ala ala ta'ah. Na ayon sa tafsir na ang tauba, ito anya ang pagbabalik loob kay Allah, ang kataas-taasan, mula sa pagkakasala, mula sa pagsuway, mula sa pagiging makasalanan, o mula sa pagiging matigas ang ulo, patungo sa pagbalik loob kay Allah upang siya ay isang maging masunurin at patungo sa pagtalima sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Sinabi na din natin noong nakaraan na bilang tanong ng karamihan, awam, na kung lahat ba ng klase ng kasalanan, kahit na malalaking kasalanan, ay dapat bang ihingi ng tawad kay Allah? So sinabi natin, pakibasa, Ustad. Allah Ta'ala qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sinabi na lang kataas-taasan bilang katibayan sa nabanggit
kung lahat ba ng kasalanan ay dapat nating ihingi ng tawad kay Allah. Sinabi natin kay Allah Ta'ala, binanggit ni Allah ang kataas-taasan sa nabanggit na katibayan patungkol dito, Qul ya ibadi, no? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o aking mga alipin, o aking mananamba, silang mga nagmalabis sa kanilang mga sarili o nakagawa ng marami o malalaking kasalanan, huwag mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Katunayan na si Allah ay pinapatawad ang lahat ng kasalanan, tunay na siya ay mapagpatawad at mahabagin. Next slide po, Stan. At binanggit din natin noong nakaraan patungkol sa mahabang salaysay na isinusog doon o inilatag din na katibayan na may akda ng aklat patungkol doon sa isang tao na nakapatay ng 99 na buhay. Sabi natin may aral tayong mga natutunan patungkol dito bilang pagbabalik tanaw. Una, sinabi natin ang kaibahan ng relyoso at maalam. No? Na kung saan nang magtungo ang kriminal na ito sa isang relyoso, sabi natin isang arbaba o pare, ito ay walang kaalaman sa pambabatas kaya siya ay sumagot nang siya'y tanungin, meron pa bang tauba o kapatawaran o pwede pa ba akong magbalik loob sa aking kasalanan ginawa? Ang sabi ng relyosyong ito ay wala na, ang dami mo anyang napatay. So wala nang kapatawaran para dito. Kaya ito ay kinabungan ng kanyang pagkapahamak. Aral lamang na tinuturo sa atin na ang pagiging relyoso ay hindi lamang sapat. Samantalang ang maalam o ang alim na kung saan na magtungo sa kanya ang kriminal, sinabihan niya ito at tinanong kung meron pa daw kapatawaran sa kanyang kasalanan na ginawa. At alam natin na siya ay pinayuhan na siya ay umalis sa kanyang lugar kung saan ito nagtutulak sa kanya ng paggawa ng kasamaan. At nagtungo nga doon siya sa lugar na kung saan doon sumasamba ang mga tao kay Allah. At sinabihan siya ng isang alim na ito o maalam na pumaroon ka at sumamba ka kay Allah kasama nila at huwag kang babalik sa lugar na iyong pinanggalingan na nagtutulak sa iyo na para ikay gumawa ng kasalanan. At ito ang tinatawag natin na hijra o paglikas para kay Allah. Next slide po, Stan. Yan. Natutunan din natin na hindi nararapat po sa atin, isa sa mga pawaid, pakinabang ng hadith na mahaba na ito, no? Na hindi dapat natin husgaan o hindi natin dapat hatulan ang masamang tao na ngayon ay ating nakikita, no, na siya ay masama. O sabihin natin na itong sister na to hindi naghihijab, jahannam na to, no? Kailaliman na to ng impyerno, wa'yadabillah. O sabihin natin itong taong ito magsala, hindi, no? Kung kailan niya naisin, sigurado impyerno na ito. No, ito ay bagay na itinuturo sa atin ng hadith ayon kay Imam Nawawi rahimahullah na hindi dapat natin sabihin na dahil masama ang taong ito ay sigurado na siya sa apoy ng impyerno. Hindi naman siya si Abi Lahab, tiyuhin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na merong mismong precise na sura na bumaba na tumutukoy na siya ay sa ilalim ng impyerno kahit siya'y buhay pa. Wala naman. No? Sa ibang kaso, wala naman. Kaya hindi dapat natin sabihin na ang isang masamang taong ito ay sigurado na o 100% na sa impyerno. Hindi natin alam, baka sa huling bahagi ng kanyang buhay ay gabayan siya ni Allah at siya ay magtawba. Next slide po, Ustad. Isa pa o pangatlong bagay na ating natutunan sa hadith na itinuro sa atin na kung nais talaga ng isang tao na siya ay magbago, ay mas inam sa kanya na pinapayuhan na siya ay lumikas sa ibang lugar kung ang lugar na kanyang kinaroroonan ang nagtutulak o kaya nagbubuyo sa kanya sa paggawa ng kasalanan. O ang mga tao sa kanyang paligid ang pumipigil sa kanya para siya ay magsisi. Alam natin ito ang dahilan kung bakit ang mga ibang Pilipino ay ayaw nang umuwi ng Pilipinas pagkatapos nilang matagpuan ang Islam sa Saudi Arabia. Next slide po, Stan. Dahil sa kanilang pangamba na baka sila'y bumalik sa kawalan ng paniniwala, kaya mas ninanais nila at nangangarap sila na doon na lang abutan o lagutan ng kanilang buhay sa kaharian ng Saudi Arabia. Ganon din pang-apat, ating natutunan sa pawaid o pakinabang ng hadith. Tandaan natin na gaano man kalaki ang kasalanan ng ating ginawa, gaano man kasama ang kasalanan na ating ginawa, ay laging bukas ang kapatawaran ni Allah sa sino mang nais magtawba. Next slide po, Stan. Sinabi rin ng mga ulama o kalal ulama, at tawba
wajaba min kulli dam, no? Na ang lahat ng ating kasalanan ay nararapat o obligado dito na tayo ay magtauba o humingi ng tawad kay Allah. At kung ang kasalanan ginawa ayon pa kay Imam An-Nawawi rahimahullah o kabangan siya ni Allah ay merong taong apektado o merong taong kasali doon sa ating kasalanan ginawa, ay sabi natin konektado na kung saan ang kondisyon nito ay nagiging apat. Sabi natin, unang kondisyon na binanggit, kay basa ba Ustad? Ahaduhuma. Ahaduhuma ay yuqli'a anil ma'asiyah. Yan. Una daw, dapat ay ang isang tao ay tigilan ang kasalanang ginagawa. Dahil ayon nga sa scholar na hindi maaaring magtauba ang isang tao o siya ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Sinasabi niyo, astaghfirullah, astaghfirullah. Okay, sinasabi ng mga tao, gusto nilang bumait pero di nila magawa. Kasi tuloy-tuloy pa yung paggawa nila ng kasalanan. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Athaniyah an yandamah ala fi'liha. Yan. Pangalawang kondisyon sa tauba ay pagsisihan ang kasalanang ginawa o kamuhian yung kasalanang ginagawa. No? Hindi maaaring magtauba ang isang tao kung may pagkagusto at pagkaibig sa kasalanang ginawa. Ang isa sa binibigay na karaniwan, dito, nasabi natin, alam natin, natutunan natin na ang pagkain ng haram, halimbawa yung karne ng baboy ay bawal, no? Hindi dahil nasa Saudi ay hindi kakain ng baboy o dahil nasa Saudi hindi iinom, pero pagdating ng Pilipinas, dahil walang kasamang Muslim, wala anyang nakatanaw na kanilang abla o guro, ay kakain na muli o titikim na muli ng baboy at sasyat na muli ng alak. Wiyado billah. Ito hindi kasama sa kondisyon ng tauba. Next slide pa, Ustad. Pakibasa po. Wathalitha ay ya'zima an la ya'uda ilayha abadan. Yan. Pangatlo, kondisyon ay huwag niyong babalikan, huwag uulitin ang kasalanan ginawa, no? Hindi maaaring magtauba ang isang tao tapos paulit-ulit niya itong ginagawa. Binigay natin yung halimbawa, di ba? Karamihan kasi sa mga kasistera natin, lalo kapag nasa malayo, nalulungkot, no? Sila'y nasushoot, nalulubog sa relasyong bawal, no? Nakikipagrelasyon ang karamihan sa kanila sa hindi kapanalig o pananampalataya, no? Nakipagrelasyon sa kafir, wa'yadubila. Alam natin ang bagay na ito ay bawal sa atin, no? Nakipag-break, heartbreak, nalungkot, binalikan. Tapos nalinawan, mali na naman, tapos siwalay, tapos balik na naman. Hindi to kasama sa tauba, no? Yung aalis, babalik, no? Isang iniwanan, isang babalikan, wa'yadubila. Hindi to kasama sa tauba. Next slide po, Ustad. Naam. Ang pangapat, wa in kanat al-ma'asiya, no? Yata'allaq bi'adami o pibasyaran akhar, kung daw ang kasalanan ginawa ay merong kasama o merong nadamay na isa pang may buhay o isang tao, kondisyon yun na tayo ay humingi bilang pang-apat na kondisyon na humingi tayo ng tawad sa ating kapwa. Ayun, sabi natin na masalo, issue dito, halimbawa, nagpunta sa ibang lugar, nagpunta ng Norway, nagpunta ng New Zealand, nagpunta ng Australia, nag-migrate ng Canada, yung kanyang dati niyang kasama, na kanyang nililibak at sinisiraan, paano ngayon hihingi ng tawad? Sabi na ito ay masalo, issue na sinagot na rin natin noong nakaraan. Ngayon, sabi natin, ang kondisyon na pang-apat dito, dapat hingin natin yung kanyang kapatawaran. Pakibasa po, Ustad. Ang dalil. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kafaratu min atabtahu an tastaghfir lahu. Na, sinabi ng Prophet Muhammad, ang kabayaran, no? Al-kafara, ang kabayaran para sa sino mang iyong siniraan, minali, o sabihin natin, ninakawan ng kayamanan ay ang paghingi ng tawad sa kanya. Next slide po, sir. Okay. Pagkatapos ay maaring isipin o maaring sabihin ng karamihan sa atin, paano nga ba tayo magtatauba? Paano ba tayo hingin ng tawad kay Allah? Dapat pa tayong magkumpisal sa isang pari? Dapat pa tayong mag-post sa Facebook at ipaalam kay FB, i-update nyo yung My Day nyo, no? Sa WhatsApp at Messenger nyo o kaya sa inyong main page, no? Ako'y nagbabalik loob, ako'y nagtatawa, ako'y humihingi ng tawad kay Allah. Ito anya yung aking mga bagay na ihingi ng tawad o pinagsisisihan. Ayatubillah, no? O dapat ka bang magsulat ng papel tuwing December 31 o tuwing 1st ng January?
sa pagpalit ng taon tulad ng ginagawa ng mga tao sa labas ng Islam na tinatawag nila itong New Year's resolution. O dapat ka bang maghulog ng barya sa balon para magsabi na wish ko lang, sana lang, no? Na magbago na ako. Next slide po, Stan. Sabi natin, ano nga ba itong New Year's resolution na to na kanilang binabanggit? Kasi baka mamaya mayroong mga bago sa atin na ginagawa pa rin at naniniwala pa rin sa gawain ganito. Ayon sa kanila na ito ay ang mga bagay na nais nilang baguhin sa kanilang sarili sa darating na bagong taon. Sila ay sumusulat at nangangako sa kanilang sarili. No? Nangangako sa kanilang sarili. Naiiwanan anya nila yung kanilang jowa ay hindi, ng kanilang kasalanang ginagawa. No? Na kung saan hindi na raw nila babalikan yung kanilang karelasyon, yung kanilang kasalanan o yung masamang bagay na kanilang nakasanayan ng taong lumipas. At sila ay muling nangangako sa kanilang sarili na sila ay gagawa na raw ng mabuti sa pagpasok ng bagong taon. Next slide po, Stan. Halimbawa, may mga tao sa labas ng Islam na umano noong 2023, siya ay naglalasing, ngunit anya sa pagpasok ng 2024 ay promise ko yan, no? Na hindi na raw siya maglalasing, no? Iinom na lamang daw ng alak na kakaunti, pasyat-syat na lang, pampatulog. Ang iba naman sa kanila nagsasabi na nangangako sa kanilang sarili na noon daw 2023 ay naglalaroan niya ako ng sabong o isabong, no? Ngunit sa pagpasok ng 2024, hindi na siya magsasabong kasi masyadong malaki ang pagkatalo. Kaya tataya na lamang siya ng loto tuwing weekend at aalagaan ang numero na kanyang nagugustuhan. Astaghfirullah. Next slide po, Stan. Sabi natin sa kasaysayan ng kauna-unahang tao na si Adam a.s. ay matututunan natin o ating natutunan na si Allah mismo ang nagturo kay Allah kung paano ito magbalik loob sa kanya. Sabi natin kasi ang tauba, ayon sa mga scholars ng Islam, ito ay mayroong dalawang haligi. Una, yung ikaw ay gawayan ni Allah na ikaw ay makaramdam ng paso o sabi natin pagkailang sa pagkakamali, kalaswaan, kasalanan na iyong ginagawa. Ang pangalawang kondisyon nito, natanggapin ni Allah yung tauba o iyong pagbabalik loob. Sa kasaysayan ni Adam a.s., alam natin, natutunan natin na si Allah mismo ang nagturo at naggabay kay Adam a.s. kung paano siya magbalik loob sa kanya. Pakibasa po, Ustaz. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sinabi na ng kabastasan, pagkatapos ay natanggap ni Adan mula sa kanyang Rab o Panginoon ang mga salita at gabay para sa paghingi ng tauba. Pagkatapos ay pinatawad niya ito, katunayan na siya ang tumatanggap ng pagbabalik loob ang mahabagin. Makita natin sa Kabanata Al-Baqarah, chapter 2, verse 37. Next slide po, Ustad. Yan, sabi natin si Adam at Eva o si Adam at Hawa ay nagkasala, no? Ano ba yung kasalanan na kanyang ginawa? Sabi natin, ito ang isa sa mga bagay na sinira, nilason o sabihin natin na hindi inilarawan sa atin ng tama nang tayo ay nasa sangkakristyanuhan pa. No? Sabi natin dahil isa sa mga bagay na kanilang kinurap sa paniniwalang ito, pinaniniwala tayo na ang ating mga ninunong ama at ina, si Adan at Eva, ay naglalakad daw sa Jannah o sa Hardin ng Eden na hubad-hubad. Ito yung maling pananaw. No? Sabi natin si Adam at Hawa ay nagkasala dahil sa sila ay nakalimot sa utos at habilin sa kanila ni Allah. Ano ang utos na ito? Wag na wag lalapit sa punong kahoy. At ituring, sabi natin, ang Diablo, si Iblis, bilang mahigpit nilang kaaway at hindi gawing matapat na kaibigan o tagapayo. Sinabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, na nakalimot, no? Kaya nagkasala si Adan at dahil dito, sa pagkalimot ay sinuway niya si Allah. Subhanallah. At pagkatapos siya ay nagtauba o nagbalik loob. At humingi siya ng tawad kay Allah at siya ay pinatawad naman ni Allah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. Wala po kayong tinig. قال الله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
walakunanna minal khasirin. Sabi nila ang katastasan, bilang doa ng ating ninunong si Adan, isa sa mga bagay na kanyang iniwanan sa atin bilang halimbawa o bahagdan kung paano tayo lalapit at hihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo'y nadadapa, tayo nabubuslo, at tayo nagkakamali at tayo'y sumusuway sa mga pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng ating ninuno na si Adan, Rabbana, dalam na ampusana, aming Panginoon, tunay na nagbalabis kami sa aming mga sarili. At kung hindi mo kami patatawarin at hindi mo kami kahabagan, ay mapapabilang kami sa mga talunan. Ito nakita natin sa Kabanata Al-A'raf, ayat 33, at dito natin matututunan kung paano ang paninibugho, pagpapahinuhod, pagpapakaawa ni Adam a.s. ng ating ninuno kay Allah para siya ay patawarin sa kanyang pagkakamali na kanyang nagawa. Next slide po, Stan. Sabi pa ni Imam At-Tabari rahimahullah sa kanyang tafsir, no? Wakala Abu Ja'far, hada kabaru min Allah jalla Allah ta'ala wa an Adam wa Hawa wa fima ajabahu bih. Na kung saan ayon kay Abu Ja'far, ayon kay Imam At-Tabari, sa bersikulo na ating narinig, na binanggit at binalita sa atin ni Allah, na si Adan at Eva o si Adam at Hawa ay nagpahinuhod, sila'y nagbalik loob, sila'y humingi ng tawad kay Allah. At kanilang nalaman sa kanilang mga sarili na sila nga ay tunay na nagkasala sa pamagitan ng pagkain nila ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal. Ang dahil ito sa pagsunod nila at pag-uudyok sa bulong ng mahigpit nilang kaaway, kaya sila ay humingi ng tawad sa kanya at habag na siya namang kabaliktaran na ating natutunan na ginawa ni Iblis o ng Diablo. Next slide po, Stan. Sinabi pa ng ibang mga mupassiro nagpapaliwanag na ito yung dalawang sunna o dalawang bahagdan na iniwan sa atin ng kasaysayan na nagmula pa o galing pa ng Jannah o Paraiso. Ang sunna ni Adan na siya ay humihingi ng tawad, nagsisisi pagkatapos niyang magkasala, at ang isa pang sunna o bahagdan ni Iblis na pagkatapos sumuway sa pinag-utos sa kanya ni Allah na siya ay magpatirpa kay Adan, ay kanyang sinisi si Allah at nagyabang na siya ay mas inam-anya at mas mabuti kaysa kay Adan. Next slide po, Stan. Kaya tanong ng karamihan, sabi natin, bakit ba sobra talaga ang inggit at galit ni Iblis na isinumpa kay Adan? Sabi natin, ayon sa kasaysayan, na itinuro sa atin mula Surah Al-Baqarah na pagkatapos bigyan ng buhay ni Allah si Adan at pagkatapos maiihip ang ruh o kaluluwa na nilikha mismo ni Allah kay Adan, ay inutusan niya ang mga nilalang sa kalangitan, ang mga anghel na magpatira pa kay Adan. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Sinabi na lang katasabi bilang pagbabalita sa atin, no? Patungkol to sa kasaysayan na ito ng pinuno o founder ng inggit na sinabi nila ang katasa at katunayan na nilalang namin siya, si Adan. Pagkatapos ay inanyuan, binigyan ng itsura. Pagkatapos ay sinabi namin sa mga anghel, no, yung mga kaanyuan sa kalangitan, na sila ay magpatira pa kay Adan. Nagpatira pa nga sila maliban kay Iblis na hindi bumilang sa mga nagpatira pa. Kabanata Al-A'raf, chapter 7, verse 11. Sabi natin, ayon nga sa tafsir ng Dokter, nang magpatira pa na lahat ang mga anghel, merong isang nakatayo. At sabi ni Adam a.s. ng inyong ninuno, sino ba itong nilalang na to na hindi nagpatira pa at sumunod kay Allah? At ayon nga kay Dokter na ito'y pagpapaliwanag lamang na kahit si Adam a.s. ay hindi mauri, hindi maanyo kung anong kaanyuan meron si Iblis. No, ito'y bagay na pagtuturo sa atin na hindi totoo yung kanilang sinasabi, no, na si Iblis ay pula ang balat, may sungay, may hawak na tinador, no. Next slide po, Stan. At tayo pa kay Imam As-Sa'di rahimahullah, thumma amara al-malaika al-kiram an yasjudu li Adam.
ikraman wa tahraman, no? Sabi ni Imam Sa'di rahimahullah sa kanyang tafsir na pagkatapos daw bigyan ng buhay, pagkatapos likhain si Adan, ay inutusan ni Allah ang mga respetadong anghel na sila'y magpatira pa kay Adan. Sa ano daw dahilan? Bakit magpapatira pa ang mga anghel kay Adan? Para ba sambahin si Adan? Kaya sila magsusujud? Sabi natin na ito'y hindi po, no? Ito ay bilang, ayon nga sa mga ulama, na bilang paggalang at pagrespeto at pagsunod mismo sa utos ni Allah. Sino ba nag-utos na sila magpatira pa? Si Allah. Kaya ito ay bilang pagsunod at pagbigay respeto at paggalang ni Allah kay Adan na kanyang nilikha mula sa kanyang kamay. Nung sabi natin, merong isang tumanggi. Dahil sabay-sabay nga nagpatira pa, may tumanggi. No? May sumuway na magpatira pa. At nagmalaki at nagyabang. At itinaas ang kanyang sarili. Sa pangyaring ito ay nagtuturo sa atin na ang pinuno ng kayabangan, ang promotor ng kayabangan ay ang demonyong si Iblis. Nagyabang siya kay Allah at siya ay nagsabi na si Adan ay tao lang at siya ay jinn o engkanto. Kaya umiwas po tayo, no? Sa pagiging mayabang para wag tayong matulad sa ninuno nito ng mayayabang na si Iblis. No? Pero normal yon kahit sa atin, sa mga Pilipino, no? Sabihin, Sri Lanka lang yan, Pilipino ako. Indonesia lang yan, Pilipina ako. No? O kaya sabihin na, Habasi lang yan, Pilipina ako. Pagkaingatan nyo. Ito ang same word o exact word na ginamit ni Iblis para alipustain si Adan. No? Tao lang yan, jinn ako. Wayado billah. Next slide po, sir. Pakibasa po, Sad. Allah Ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Subhanallah. Sabi ni Allah ang katastasan, at nang sinabi namin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Sabi nga natin, nagunahan sila at nagpatira pa, maliban kay Iblis, na siya ay mula sa lahing engkanto na sinuway ang utos ng kanyang Panginoon. Sabi nga sa tafsir ni Imam At-Tabari rahimahullah na ang pangyayaring ito sa langit ay ipinakita sa atin kung sino ang mga sumunod sa utos ni Allah. Walang iba kundi ang mga anghel. At sino naman ang nagsiwalang paniniwala o tumanggi sa utos ni Allah? Walang iba kundi si Iblis. Hindi nagpatira pa itong si Iblis dahil sa inggit niya kay Adan, at ang resulta ng kanyang inggit kay Adan ay bunga ng kayang kayabangan. Kaya pagkaingatan. Wedo bila, no? Next slide po, sir. At ayon pa sa ibang mga mufassirun, nagpapaliwanag, na ipinaalam sa atin ni Allah na si Iblis ay mula sa lahing jinn o engkanto. Tulad na binanggit sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, no? Kalakal malaika in-nur, no? Nilalang daw ang mga angel mula sa liwanag at nilalang ang jinn o engkanto mula sa apoy na walang usok. At nilalang ang tao bima wasifalakum. Kung paano to pinaliwanag sa inyo sa Suratul Baqarah, no? Kaya ito ay bilang pagtanggi natin, no? Sa kabaliktaran na paniniwala ng ibang mga Hudyo at Kristiyano na kung saan ayon sa kanilang baluktot na paniniwala na si Iblis daw ay isang anghel, tagabantay daw ng langit, at dahil daw sila ay nagrebelde sa pamamahala ng Diyos, sila ay sinumpa at pinalayas ni Allah sa langit at pinababa dito sa kalupaan, at si Iblis ang naging pinuno ng mga demonyo. May mga Hudyo pa nagsasabi na ang pangalan daw ni Iblis ay dating Azazil, na isang anghel na tagabantay ng langit, at ayon sa mga scholars ng Islam, ang lahat-lahat ng kanilang inaangkin, kanilang pinagsasabi, kanilang mga yaw-yaw ay walang katibayan sa Quran at Sunnah. Meron pang angkin ang ibang mga sangkakristyanuhan umano nang bumaba ang mga anghel dito sa lupa dahil sila ay natukso sa kababaihan, nagsipag-asawa sila ng tao, at ang bunga nito, yung mga higanting tao anya dahil sila ay lahi ng mga anghel. Ito'y walang puwang, walang lugar sa ating akida, kaya pagkaiwasan ang paniniwalang ito. Ito ang kahalagahan ng pag-aaral ng akida o yung 6 na haligi ng paniniwala sa Islam, no? Tinuturo sa atin na ang lahat na ito ay walang lugar sa katuruan ng Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po, sir. Pagkatapos nilangin ni Allah
si Adam at Hawa, ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na manahan ang mag-asawang ito sa Jannah o Paraiso. Sana all, no? Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haythu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ayan, sabi ni Allah, katasasan bilang pagbabalita kung paano to kinamasa ng mag-asawa. Sabi ni Allah, katasasan, o Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso at kumain dito ng anuman na inyong naisin at huwag lalapitan ang puno na ito dahil mapapabilang kayo sa mga mapagmalabis. At ayon nga kay Imam As-Sa'di sa kanyang tafsir, na amara Allah Ta'ala al-Adam wa zawjatuhu Hawa. No, inutusan ni Allah anya si Adan at ang kanyang may bahay na si Eva o si Hawa na sila ay manirahan sa paraiso bilang pabor, bilang biyaya ni Allah sa kanila. Pinayagan sila na kumain sa mga prutas sa paraiso kung papaano nila naisin o papaano nila gustuhin. Maliban lang sa isang puno o prutas na kung saan sila ay pinagbawalang lumapit, hindi pa nga kumain. Bawal lumapit. No, next slide po, Star. Yan. Kaya sinabi ng mga mufassirun, no? Iba nang papaliwag na sa dami-dami ng puno sa Jannah, di ba? Maaring 100,000, ang iba naman nagsabi maaring milyon ang bilang ng puno o uri ng puno sa Jannah. No, na pwede nilang pitasan ng prutas, pwede nilang kumain o gusto nilang maglambitin doon at maupo sa ibabaw, pwede. Isang uri lamang ng punong kahoy ang pinagbawal sa kanila at inutusan sila, huwag kayong lalapit, no? Kaya nagtataka ang mga karamihan. Bakit daw lumapit to si Adan at Eva sa punong kahoy na pinagbawal ni Allah? At paano nilang nagawang kumain sa bunga nito? Bawal nga. Subhanallah, no? Bawal nga. Let's slide po, Ustad. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah na ang dahilan kung bakit dahil nalinlang sila, naloko, nagoyo, no? Niloko sila ni Iblis, naloko si Adan at Eva at ito ay nagpanggap kasi bilang matapat nilang kaibigan at magaling na tagapayo. Tingnan nyo, no? Magaling na matalik na kaibigan at magaling na tagapayo. Subhanallah. Demonyo, tagapayo. A'udzubillah. Saan ba naman lalagay ito? Pakibasa, Ustad. Allah Ta'ala, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرات إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال سمهما إني لكما لمن الناصحين. Yun ang pinakamabigat doon. So, uling binasa ni Ustad, no? Sabi ni Allah ang katastasan at sinabi nitong Diablo na to, ni Iblis, no? Sabi niya, subhanallah, hindi naman talaga daw pinagbawal sa inyo ni Allah ang punong ito. So, subhanallah, no? Hindi daw bawal. Sabi na nga, la taqrabu hadhihi sajara. Hindi raw bawal. Hindi naman totoong bawal tong puno na ito, no? Dahil kapag kumain kayo dito, ay magiging anghel kayo. Subhanallah, no? Sabi nga natin, pag nakakakita tayo ng magaganda, no? O kaya, sabihin natin na magaganda ang itsura o mga gwaping, no? Sabihin ng malaanghel. Ito yung natutunan natin sa kasaysayan ni Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam, no? Na kung saan sabi natin na sinabihan sila na huwag kayong lalapit. Sabi naman ni Iblis, ay hindi naman totoong bawal to, no? Kasi kapag kumain kayo dito, anya, ay magiging anghel kayo. Mashallah, no? O mamamalagi kayo o hindi na kayo mamamatay. Forever na kayo dito sa paradise. Ayun naman ang gusto ng tao. At sumumpa si Iblis sa kanila. Sabi niya, wallahi, billahi, tallahi, no? Katunayan na ako ay matapat niyong tagapayo. No? Doon sila nabuslo. No? Kabanata Al-A'raf, chapter 20, verse 31. Sabi nga ng mufassirun, sabi ng mga scholar na, kaya ingat tayo, ha? Pagkakaingat kayo, subhanallah. Yung mga tao na lumalapit sa inyo, na umano, matalik niyong kaibigan, magaling na tagapayo, yung pala sugo ng demonyo. Next slide po, Star. Sabi ba sa tafsir ni At-Tabari rahimahullah, waqala Abu Ja'far, yaqulu jalla tana'u, waqala ash-shaytan li Adam wa zawjatuhu Hawa, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi as-sajara an takuna malikin, no?
Sinabi niyang tafsir ni At-Tabari na nagwikaan niya itong diablo na ito, si Iblis, sa mag-asawang si Adan at Eva, no, na hindi naman daw anya bawal, ginawa pang sinungaling nitong demonyo na ito, no, nitong Iblis na ito na sinumpa. Ginawa niya pang sinungaling si Allah sa harapan ng mag-asawa dahil anya hindi raw bawal ito, a'udhu billah, no? Hindi raw bawal. Kasi kung kakain daw sila dito daw sa puno na ito na hindi daw bawal, kapag kumain sila, forever living na sila, forever young. Hindi na sila magpapabotox, no? Hindi na sila magpapabanat ng kanilang mga muka kasi hindi na sila mamamatay. Yun naman talaga ang pangarap at gusto talaga ng mga tao, di ba? Na hindi kukulubot ang inyong muka, no? Palagi kayong maganda at hindi kayo mamamatay. Subhanallah, demonyo nga si Iblis eh. Ano pang gagawin ng demonyo? Di puro kasinungalingan at kademonyohan. Tas doon ka hihingi ng payo at matalik mong kaibigan, la hawla wala quwwata illa billah. Mga aral na dapat nating sundan. Next slide po, Star. As sinabi pa ni Ibn Kathir rahimahullah at ni Abu Ja'far, wa amarahu iyyakum bi akla tamara fi sajara allati nahituma an akla tamara wa fi khabari wa iyakuma bima akbara kama bi fi akhir at-tafsir. Sabi doon na sumumpa kasi daw ito si Iblis at ginamit niya ang ngalan ni Allah, no? Biruin niyo, demonyo pupunta sa inyong harapan, o kaya sugo ng demonyo pupunta sa inyong harapan, sasabihin sa inyo wallahi billahi, no, subhanallah, kukumbisihin ka, dahil ito ang paraan ng pagkumbinsi ni Iblis kay Adan at Eva sa kanyang pandaraya, sa kanyang panloloko sa kanila. At pagkatapos makumbinsi ng itong diablo na ito ni Iblis, si Adan at Eva, ay inutusan sila ni Iblis, sige na, kuha na kayo, no? Sa puno, tikman, ang sarap kaya, subhanallah. At sila ngay kumain. Kaya magkakaingat-ingat tayo, ang payo sa atin ng Quran, sa taong mga pasumpa-sumpa pa sa ngalan ni Allah, no? Makikita nyo, balbas sarado, nakataob, no? May gutra pa sa ulo. Yung pala ang dala kasinungalingan. At ayon pa kay Ibn Kathir, sa ibang ulat pa ng tafsir, 1,000 taong niligawan, binulungan, winaswasan ni Iblis sila Adam at Hawa. At ito ang kinabunga na sila'y nakalimot. Nabunga ng haba ng panahon na kanilang nakalimutan na ang puno pala ay bawal at si Iblis ay matalik pala nilang kaaway. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Kaya huwag kayong mag-akala, no? Ang habilin sa atin ng Quran, huwag kayong mag-akala na mas matalino kayo kay Iblis at huwag kayong mag-akala na mas magaling kayo magplano kay Iblis. At huwag kayong mag-akala na mas masabar kayo, mas matyaga kayo kay Iblis. Kasi si Adan at Eva, subhanallah, ayon kay Ibn Kathir, 1,000 taon niya na ito'y inudyukan, niligawan, binuyo, hanggang sa sila'y makadimot, bandang huli, siya ay nagwagi. No? Sana nilalama. Pakimute po yung yung mikropono, Sister Sarah. Next slide po, Ustad. Yan, pakibasa po. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, antalaka talatatu rahtim mimman kana qablakum hatta awal mawita ila ghar fadakhaluhu fandaharat sakratu minal jabali fasaddata alaihim al-ghar. Isa to sa mga bagay na isinusog sa atin na may akda na aklat, na halimbawa na bagay na maari nating gawin na kaparaanan para tayo matuto, no? Sa istorya na ito ng taong 3 lalaki na sumuot o sumilong sa kuweba. Na paraan na kung saan mag-iiwan to ng bagay sa atin na maari nating gamitin ayon sa may akda na aklat at nagpapaliwanag na pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala para hingin ang kanyang habag at kanyang awa. Sabi ni Abdullah bin Umar, palitan nawa siya ni Allah, na nagsabi na narinig niya ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, ang talaka, lumabas daw, no? O naglakbay itong 3 grupo ng mga kalalakihan. Gabago pa man sa inyo, sino ang kausap na Rasul dito? Ang mga sahaba. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumilong sila sa kuweba dahil rumagasa yung ulan. Sabi doon, pumasok sila sa yungib, sa butas ng kuweba, pagkatapos ay gumulong ang isang malaking bato
na tinangay ng putik at tubig mula sa bundok at humarang ito sa lagusan ng kuweba. Sinabi nila, wala nang magliligtas sa atin mula sa humarang na batong ito maliban sa tayo ay tumawag kay Allah at gamitin alin ang mabubuti nilang mga gawa. So ito'y paraan, no? Para humingi tayo ng tulong kay Allah, kapatawaran, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay gamitin natin yung ating mga mabuting gawa. Paano ba ginamit? Next slide po, Ustad. Yan. Pakibasa po, Ustad. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أغبك القبق شربة اللبن آخر النهار قبلهما Sinabi ng, أهلا ولا مالا. sabi ng Propeta Muhammad SAW na nang mapasuot na sa kuweba ito at natakpan sila ng bato, nag-usap-usap itong tatlong mga lalaki na to. Sabihin nila na bakit hindi natin gamitin yung ating mga mabubuting gawa para malaman natin kung ito ba'y tanggap kay Allah at hilingin natin na tulungan niya tayo na makalabas dito sa kuweba na ito. Sinabi ng isang lalaki mula sa kanila, "O Allah, ako ay may mga magulang na matatanda na at hindi ako umiinom ng gatas sa araw bago pa man sa kanila." Kasi ang lalaking ito, ang kanyang hanap buhay ay ang maggatas ng kamilyo at ibinebenta niya sa palengke. Sabi doon, ang mga matira nito ay hindi niya iniinom o iniinuman o kahit ng kanyang asawa at mga anak maliban na mauna yung kanyang mga magulang. Sabi doon na kahit pa ang kanyang pamilya, ayon sa lalaking ito, sa rawi ng Propeta Muhammad SAW, na kahit sila walang malan, wala isang malan, wala silang salapi. Ibig sabihin, ito lang yung kanilang source of income, yung paggagatas ng kamilo. Isang araw, sabi niya, ay naging abala ako, kaya na-late siya ng dating o pagtungo sa kubo ng kanyang mga magulang. At pagdating niya doon, sabi, nakatulog na sila sa paghihintay. Pagkatapos gugatasan yung hayop, pagdala ko sa kanila, natagpuan ko na sila'y tulog. Tumayo ako sa kanilang pintuan at naghintay sa kanilang paggising at ayaw niyang gisingin ang kanyang mga magulang dahil baka sila ay masarap ang pagtulog. Sabi doon, kahit pa na umiiyak na yung kanyang anak doon sa kanyang paanan, no, nakikiusap na uminom na doon sa gatas ng kamilo. Kasi ito yung isa sa mga parang pagkain at inumin ng mga Arabo sa disyerto, no? Datiles, gatas ng kamilo. Sabi nung, kahit umiiyak yung bata, hindi niya pa pinaiinom kasi gusto niya na uminom muna yung kanyang mga magulang. Naghintay siya hanggang umabot ang madaling araw at nagising yung kanyang mga magulang. No, at ito ay pinainom niya. Pagkatapos uminom ng kanyang magulang, nakita niya na satisfied na sila, tsaka niya pinainom yung kanyang mga anak, kanyang asawa, at tsaka siya uminom. Sabi ngayon ng lalaking ito, "Ya Allah, no? Kung batid mo na ang bagay na ito'y katanggap-tanggap sa iyo," no? Ibig sabihin, ginawa niya yun na ikhlas para kay Allah o pagsunod kay Allah, ay alisin mo ang batong nakaharang sa yungib. Sabi nga, pinangyari ni Allah na ito'y umusog ng kaunti. No? Sabi doon, nakakita sila ng liwanag na umaagos o tumatagos galing sa labas. Next slide po, Stan. Pakibaso po. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت أمي كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, yung pangalawang lalaki naman, natapos na yung isa, siya naman ang nagdua. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, sinabi ng lalaking ito, "Ya Allah, o Allah, Allahumma, noon ay may anak na babae ang aking tsuhin." Sabi yung pinsan niya, kasi hindi naman bawal to sa Muslim na pakasalan yung kanyang pinsan. Sabi yung kanyang pinsan, na anak ng kanyang tsuhin, ay gustong-gusto ng lalaking ito. No? Ibig sabihin, gusto niyang asawahin. No? Subhanallah. At pinakamamahal siyang tao sa kanya bukod sa iba. At sabi niya na tinanggihan niya ako. Sabi, nag-propose siya ng kasal, tinanggihan siya ng kanyang pinsan. Hanggang sa dumating yung panahon na nangangailangan. At sabi sa ibang ulat ni Imam Muslim, nagkasakit yung kanyang tsuhin o yung magulang ng babaeng ito. At wala siyang malapitan, maliban to sa kanyang pinsan. At ginawa ng lalaking ito, sabi niya doon sa pinsan niya, sa isang kondisyon, pahihiramin kita, basta
sumiping yung babae o yung kanyang pinsan sa kanya. Sabi doon na nagkasundo dahil kailangan, no? Ang ginawa nung babae, pumayag siya hanggang siya ay binigyan, sabi doon sa ibang ulat, binigyan siya ng 200 dirham. No? Subhanallah. Sabi doon na yung lalaki na ay ando na sa akto na siya ay waka, no? Sabi doon nakadapa na siya, no? Nakatalungko na siya doon sa babae. Sabi doon yung babae nagsabi sa kanya, sabi nung babae sa kanya sa wikang pagkakasabi, sabi, "Huwag mong buksan yung bagay na sarado." No? Huwag mong gawin yung bagay na haram sa hindi kaparaan ng halal. Sabi na ibang nagpaliwanag, huwag daw sirain yung kanyang virginity na hindi kasal. No? Sabi daw ng maalala ito ng lalaki, siya'y tumayo. No? Sabihin, umiral sa kanya yung takwallah. No? Sabi daw, iniwanan niya. Sabi pa ng Prophet Muhammad, hindi binawi ng lalaki yung kanyang ibinigay na pera doon sa babae. Sabi ng lalaki ito, "Ya Allah, kung ang bagay na ito'y ginawa ko, na alam mong ginawa ko para sa iyo, ay buksan mo ang lagusan ng kuwebang ito." Sabi nga na lumaki yung butas, sabi doon, nakakalawit na yung kanilang ulo pero hindi pa rin sila makalabas. Next slide po, Stan. Pakibasa po. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استجرت أجارة فأتيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهبه. Sabi ng Prophet Muhammad, yung pangatlong lalaki naman, doon na nasa kuweba ay nagsabi at nagwika siya, "Ya Allah, no, alam mo na ako'y umarkila ng mga manggagawa sa akin, no, sa ibang ulat ni Muslim sa kanyang bukirin, no? Subhanallah. At sila nagkasundo sa bayarin o arkila na kanyang babayaran, na kung saan ito ay isang sako ng palay. Nang siya ay matapos, nabayaran niya yung iba maliban doon sa isang lalaki. Nang hiningi ng lalaki yung kanyang kabayaran, akin na yung ujara, ibig sabihin yung sweldo niya. At ang binigyan niya ito ng isang sakong palay, tumanggi yung lalaki. Sabi niya, "Mas marami akong natrabaho, mas marami akong nagawa. Ang iyong binabayad ay hindi patas para sa aking mga nagawa." Kaya hindi tinanggap ng lalaking ito yung kanyang kabayaran at siya'y umalis o tumalilis. Sabi pa sa ulat, ayon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ginamit ng lalaking ito ang palay na yon, pinatanim niya muli, tumubo, lumago, at sabi lumipas ang ilang taon, merong nag-ulat na sabi 3 taon, 2 taon, wallahu alam. At ang resulta ng pagtatanim na to, nakabili siya ng hayupan, sabi doon merong ganam, meron siyang tupa at kambing. At isang araw ay dumating yung lalaki at nagsabi sa kanya, o alipin ni Allah, no, tinakot na siya. "Ya Abdullah, no, matakot kay Allah. Ibigay mo yung aking hak, ibigay mo yung aking karapatan na tinarabaho ko sa iyo na mga lumipas na taon." At sinabi nung lalaking ito, yung pangatlong lalaki sa kuweba, sabi niya, "Nakikita mo yung burol na yan?" So nakita, tinuro. Sabi nung lalaki, "Oo." "Nakikita mo yung mga hayupan na yan?" Sabi niya, "Oo." No, meron siyang tupa, may kambing. Sabi niya, "Ang lahat ng ito ay sa iyo." At sabi pa sa ulat ng ibang pagkakaulat na merong 300 na mga hayupan, ang dami, na bunga o resulta nung pagtatanim at pag-ani ng isang sakong palay. Kaya sabi ng lalaki sa kanya, "Lahat to ay sa iyo, kunin mo." No? At sabi sa ulat ng mga Muslim na kinuha lahat ng lalaking ito at wala siyang tinira. At sabi niya, "Ya Allah, alam mo na hindi ako naghangad ng bagay sa kanyang pinaghirapan at resulta nito, kung alam mo ang bagay na ito'y ginawa ko para sa iyo, tanggalin mo ang harang sa kuwebang ito." Sabi nga ni Imam Muslim rahimahullah na ang takip o bato sa yungib ay dumulas o natanggal na at sila ay nakalabas. Next slide po, Ustad. Sabi natin, bakit ba natin nabanggit o bakit binanggit, no, ng mga scholar ang salaysay na ito? Dahil ayon sa kanila o ay sa kanilang paliwanag na ang paggawa ng gawaing mabuti para kay Allah, ikhlas para kay Allah, ay isang paraan para tayo ay mapalapit sa Kanya at paraan para sa paghiling natin kay Allah ng Kanyang awa, habag at kapatawaran, ay maaari nating magsumamo na gamit ang mga ito. Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ang kataas-taasan ng sumilong ang mga kabataan sa kuweba. Sinabi nila, aming Panginoon, ipagkaloob mo sa amin mula sa iyong habag. No? Ang aya na ito, alam natin sa tafsir, yung mga nag-aaral ng tafsir sa iyo, no? Surah Kahf, Dr. Yahya, alam nyo na, ang bagay nito, meron 3 lalaki na umiwas para sa maling pagsamba at ninais nila na sila ay magtago sa yungib o sa kuweba at pinangyari ni Allah na sila'y matulog ng napakahabang panahon. Na bagay nito na ayon nga sa mga mufassirun, ito'y bagay na maari nating gamitin para tayo'y humingi ng tawag at habag kay Allah at hindi natin matatamo ang estado na ito maliban na tayo ay gumawa ng bagay na kabutihan na ikalulugod at katanggap-tanggap kay Allah. Next slide po, sir. Last slide. Yan, sinabi natin na manuman kay Allah, no? Kung ikaw man ay gumawa ng kasalanan, gumawa ka man ng kabutihan, ano bang epekto? Ito i-remind lang natin ulit, no? Para maalis yung agam-agam at kibir sa ating sarili. O, kasi nag-Muslim ako, no? Ano man kung nag-Muslim ka, no? Batay sa isang salaysay hadith, pakibasa Ustad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashad farhan wa tawbatu abduhu min ahadakum ida istayqadu ala ba'irahu qad adalahu bi'addi falah. Yeah, binanggit natin to noong nakaraan na ayon kay Anas, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo'y nagbalik loob, dating makasalanang Muslim, nagtauba, o dating hindi sumasamba kay Allah, nagtauba, tapos nagsyahada kayo, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashadda farha, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay higit o sobra-sobra ang kanyang pagkatuwa sa sino mang nagbabalik loob sa kanya. Pero ito hindi bagay na paglilinaw sa atin na nadadagdagan ng pagiging dakila at pagka-Diyos ni Allah. Si Allah ay si Allah, Diyos na siya bago pa man likain si Adan. No? Subhanallah. At milyong-milyon o bilyon-bilyon mga anghel na dumadakila sa kanya bago pa likain ang mga tao. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa Propeta Muhammad, ay lugod na lugod, tuwang-tuwa sa sino man sa atin na magbalik loob sa kanya. At mas higit pa ang kanyang pagkatuwa sa isang tao na nawala ng kamelyo sa disyerto na lahat ng kanyang pangangailangan ay nasa likod ng kanyang kamelyo. At pagising niya, nakita niya, no? Ito ay bagay na papapakita sa atin na ang at-tauba o ang tauba ay isang malaki at nakahigit na gawain at karangal-rangal sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, kung bibigyan pa tayo ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay pag-aaralan natin ang kahulugan ng afu at magfira at ano ang kahibahan nito sa tauba biidhnillahi ta'ala. Hanggang dito lang muna, ibalik natin ang mikropono kay Ustad Adnan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.